Hello guys! Welcome back to my channel and to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo mag-subscribe na kayo because we have another motovlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. So today guys, ibabalik na natin tong Ducati Multistrada V2 2025 na pinahiram sa atin ng Ducati Philippines. Thank you so much. Unfortunately, saglit lang siya sa atin, so di ko siya halos nagamit talaga sa ride. Pa-uwi, tsaka ngayon, ibabalik ko pa lang. Yun yung dalawang ride na nagamit ko to. Pero, ibigay ko sa inyo initial impressions ko para sa motor na to. Hopefully maging maganda yung ride natin, pero bago ako tuloy ang mag-ride out guys, mag-walkthrough muna tayo sa ating garahe. So ito na nga tayo ngayon guys sa garahe para sa walk around this Ducati Multistrada V2 2025, the all new. Sa mga nakakakita or aware kung anong itsura ng lumang V2, alam nyo na ito ang bago dahil sa beak. Diyan pa lang sa harap, alam nyo na. Ang ganda, in fairness ng ginawa ng Ducati. Yung ma-differentiate mo yung itsura nilang dalawa. So, pag nakakita ka nito sa kalsada, alam mo na, oh, okay, ito yung bagong V2 na Multistrada. And at some point, parang hawig na nga siya sa V4S. Kumpara dun sa lumang V2. So what we have here is the red color, Ducati red to be specific. And for the V2, there's no other color available. But for the V2S, red and gray. Itong V2 Multistrada is 890cc. The V4S, like mine ito, ay 1158cc sa displacement. Sa price range, sobrang laki ng difference nitong V2 sa V4S. Anyway, this one has 115 horsepower. The V4S, if I'm not mistaken, has 125 horsepower. So, sinasabi nila na itong bagong Ducati Multistrada V2 ay mayroong lightest twin-cylinder engine na 54.4 kg, which is 17 kg less kumpara sa old model. So, 17 kilograms talaga mararamdaman mo yun sa ride, sa pag tinutulak mo siya, pag itatayo mo siya. So, that's a very good thing dito sa bagong V2. So, of course, liquid-cooled din to. And kumpara naman sa aking V4S, itong V2 ay mayroong 30 kilograms difference or 30 kilograms less. So, makikita nyo na talagang mas magaan itong V2 kumpara sa V4S na gamit ko. Pagdating sa seat height, ayan, sa seat height. The seat height is actually 830mm to 850mm. Pero there are options for the seat kasi merong high seat accessory and the low seat accessory. For the high seat accessory, pwede siyang tumaas hanggang 870mm at para sa low seat accessory, pwede siyang bumaba hanggang 810mm. So, it's up to you kung gusto mo siyang baguhin, pataasin, pababain, or itong standard seat height. For me, ang una ko napansin, nung una kong sinakyan itong V2 kumpara dun sa gamit ko, ayan, the V4S, is mas mababa yung V4S ko ng konti. Dito, mas mataas yung tiptoe natin kumpara dun sa V4S. Just not sure, kasi sa paper parang dapat parehas lang sila. Hindi ko alam kung dahil makapal itong upuan na to or malapad kumpara dun, but I will check. As I've said earlier, isang difference dito is the beak. Ito, ay ang harap na yan. Kasi sabi nila sa paper, this one is redesigned na talaga. So, ibang-iba yung itsura niya kumpara dun sa lumang modelo. Meron na rin itong completely revised chassis kumpara dun sa lumang V2. Meron siyang, of course, the quick shift. DQS, Ducati Quick Shift. Up and down na to, guys.
So, not bad talaga pag nalaman nyo yung price nito. And ang kanyang gulong ay light alloy casted wheels. Ayan. And naka-Brembo brakes. And ang isang napansin ko nung binasa ko yung tungkol dito sa V2 is, for the V2, there's no option para maging spoke wheels itong ating rims. Pero kasi dito sa V4S, ayan, merong variant kasi na casted wheels and merong, katulad nun sa akin, spoke wheels. And I chose this, although mas mahal ng konti, para mas maraming klase ng road siya compatible. But of course, depende rin naman sa riding style nyo and sa preference nyo, di ba? Kung ano yung gusto nyo itsura din. So, going back again, dito sa rear tire, meron tayong Pirelli Scorpion Trail 2 at ang kanyang sukat ay 170 by 60. Pagpunta naman natin sa harap, meron tayong, of course, Pirelli Scorpion Trail 2 rin na 120 by 70 naman. So, mas malapad dun sa likod kumpara dito sa harap. Same nung aking V4S. So, kino-compare ko talaga kasi medyo matagal na yung V4S sa akin. So, talagang sa performance, inaalam ko rin kung nararamdaman ko ba yung difference nitong dalawang multistrada na to. So, itong ating V2 ay fully adjustable monoshock na din. Meron din siyang remote spring preload adjustment at aluminum double-sided swing arm na siya. Just not sure kung yung mga lumang V2 ay ganun. Pero maraming variant or model na lumabas ng V2. Meron, kung di ako nagkakamali, meron pang enduro. And then meron pang 1-1 ang displacement. So, marami na talaga lumabas na klase ng multistrada. And this is the latest one. So, pagdating naman sa ating tangke, meron itong 19 liters capacity. Yung V4S ay mayroong 22 liters tank capacity. Ang isang big difference pa guys na makikita nyo dito sa V2 compared sa ating V4S ay itong susi. Kasi itong susi sa V2 ay physical key pa, pero dun sa V4S, keyless na siya. So, yung pagkakilos niya is basta nasa malapit sa motor, pwede mo siyang start. This one, of course, you really have to put it in para mapagana mo itong motor. So, sa parting to, sa takip, halos same lang na itsura ng V4S. Dito sa mga buttons, magkaiba at some point yung itsura. Pero yung mga functions, more or less, same lang din. Itong ating V2 ay mayroon na ring quick shifter. Very nice, ayan. So, wala pa siyang radar, pero if I'm not mistaken, sa ibang features ng V4S, like the heated grips, this one is also ready for an upgrade sa heated grips. Actually, yung V4S ko, hindi rin siya heated grips nung una, and nag-add-on lang ako para magkaroon ng heated grips. So, yung kanyang side mirrors, halos same lang ng itsura. Yun. And, iba na kasi yung ibang parts ng aking motor, like this one, itong windshield. Clear yung sa akin dati, pero hindi ganyan yung shape. Mas malapad itong tignan. And ganyan lang siya kadaling i-babataas. And kung mapapansin nyo dito, mas maliit siya compared sa aking V4S. Pero this one is way better than the old V2. Kasi ito ay 5 inches full TFT display na. The old one, if I'm not mistaken, is mas maliit at hindi full TFT. Anyway, of course, we have the mode button here. Yung sa cruise control buttons, up, down, left, right, and enter, of course, busina, the hazard. Yung hazard doon sa akin dito eh. Tapos, ayan, yung iba pang buttons na meron dito sa V2. Yung handlebar, magkahawig sa V4 and sa V4S. So, let's start this para makita nyo yung display. Ayan, ganda. Multistrada V2. Yung V4 din, may ganun, papakita yung mismong motor. So, ayan ang makikita nyo sa kanyang display.
Iba lang yung pagkakaayos ng mga information sa V4S, pero more or less ganyan din makikita mo yung gearing, yung kung naka-side stand ba, yung mode, we are on touring now, and yung range, yung ka-automatic tayo. Yan. So, we turn it off. So, yung oras and every infos that you need to know. And let's check the mode. Meron ditong button for the mode. Yan. So, may touring, mayroong urban, enduro, and wet. Or sa Honda, it's rain mode. Of course, meron din tayong sport. So, in fairness, parang 5, no? Touring, urban, enduro, wet, and sport. Not bad for a V2. Kasi sa akin parang walang wet. May touring, may sport. Hindi ko na maalala. Pero parang mas marami itong modes. So, let's go back to touring. Touring kasi parang good naman. Yan. So, let's start this bike para magka-idea rin kayo sa tunog. Pakita ko sa inyo yung harap. Ganda oh. Itong parting to, yung DRL dyan, kamukha na nung sa V4S. Ganda. In fairness ha, hindi ako fan ng Ducati Red. Usually gray ang gusto ko, kaya Street Fighter namin black. Itong aking V4S Multistrada is gray. Pero itong pagka-red nitong V2 ang ganda. So ngayon guys, babalik na tayo sa kalsada para naman sa ating mga quick review, some initial impressions, and kung ano masasabi ko dito sa Ducati Multistrada V2. So, takbo na tayo guys. Yeah. Shoutout nga pala sa WWR para sa ating Huracan Air Vest.
Wala pang plaka eh. Wala ba? Masoli ko lang. Ito ba yung lumabas kanina? So guys, precaution lang. Baka kasi hindi gumana yung mic ko kanina. So, nandito tayo sa Ducati Alabang para isoli itong motor na to. Nakuha ko to Saturday night. So, hindi ako nakapag-ride Sunday, Monday kasi nga Holy Week lang. Tuesday ngayon and kailangan daw i-return. So, unfortunately, hindi natin siya talaga nagamit sa long ride. Ganun pa man, gusto ko lang sanang sabihin yung mga insights ko about this bike. Lalo na I own a Multistrada V4S. So, more on yung difference nun and nito ang pwede kong sabihin. Unang-una, mas tiptoe ako dito kumpara dun sa V4S. Hindi ko alam kung iba kasi yung foam or yung lapad ng upuan or baka may settings akong hindi naayos para bumaba pa doon. Pero sabi ko nga dun sa ating garahe, meron namang mga accessory to lower it or if you want it high. Also, hindi naman malayo yung feel kumpara sa V4S at sa V2 na to. Although may displacement difference, of course, asay naman yung anong riding style mo. For me, this one is really good for 1.190. Sobrang sulit. Kasi imagine mo, 1.2, naka-Ducati Multistrada ka na, yung latest pa. And, yung akin kasi sa 2.2 yun, nung nabili ko. Ngayon, naka-promo sa 1.8. So, imagine, napakalaki ng difference, diba? Ang wala lang naman dito, kumpara doon, is the radar. Iba rin yung lapad niya. Iba rin yung fuel capacity niya, 4 liters more yun. What else? May cruise control naman to. Pwedeng lagyan ng heated grips. What else? Halos malapit lang naman sila. If you're aiming for a Multistrada and wala ka pang V4S, this one is good enough for 1.190. Lalo sa klase ng kalsada natin, hindi mo naman ma-maximize yung 1,158cc displacement compared dito sa 890 displacement. Actually, maliksi siya. I think at some point, mas pwede itong pang off-road kaysa doon sa V4S ko. Hindi rin siya sobrang lapad, so okay lang siyang pang everyday use. Tapos, what can I say? Sobrang sulit nitong motor na to sa presyo. Yun lang masasabi ko. I mean, bihirang-bihira ko sabihin yun para sa isang Ducati bike or Ducati motorcycle. Alam naman natin yung presyo ng Ducati and other Italian bikes. But this one, di ko alam kung ano nangyari, bakit biglang merong affordable na Ducati Multistrada V2 for the market. So, napakaswerte ng mga makakakuha nito. Yun lang, dahil hindi nga natin gano'ng nagamit, hindi ko gano'ng masyadong in-depth pa yung aking mga sinasabi. Ganun pa man. So guys, I hope you like this video. Please leave a comment kung tanong kayo or anything related dito sa ating ni-review na bike, the Ducati Multistrada V2. Also, don't forget to subscribe, of course, and you may also follow me on TikTok, Instagram, and Facebook para malagi na magkakasama sa ating mga ganap. Yun lang guys, I hope medyo better na tong ating connection regarding sa mic, and I hope to see you again guys on my next video. Bye bye mga kataki!